May kaso ba kung pinapakinggan ka ng kaaway mo sa social media, alam na alam mo talagang ikaw yung pinapatamaan, ikaw yung pinapakinggan ngayon? Pwede mo bang file ng cyber libel case yung kaaway mo o yung kalaban mo? I-discuss po natin. Pag po sinabi nating cyber libel, mayroon pong 4 na elements yan. Unang-una, sinasabi po dito defamatory imputation. Ano po ibig sabihin nito? Tagalogin na lang natin. Sinisira po ang credibility mo, sinisira ang reputation mo, sinisiraan ka, in other words, yan po yung defamatory imputation o nakakasira yung sinabi ng kapwa mo sa'yo o nung kalaban mo sa'yo. Yan yung number 1. Number 2, malis. Ano po ibig sabihin nito? Malisyoso po ang intensyon ng kaaway mo nung pinakinggan ka niya sa social media. Aba, napaka-important po ng malis kasi kung may justifiable reason, sabihin natin may good motive, sinasabi lang naman ng tao yan para mapaglaban yung rights niya. Aba, hindi po malicious yan. Pinaglalaban lang niya yung rights niya. Pero kung wala talaga, gusto ka lang siraan o yung pinapakinggan niya, gusto niya siraan o masira yung reputation, aba, pasok po tayo sa second element. Meron pong pangatlong element, ito yung publication. Nung araw, pag sinabing publication, dyaryo, magazine, ganyan ang galawan. Pero ngayon po, pag sinabing publication, pasok din yung TV, sa radyo, at syempre sa online, sa social media. Publication po yan. Di ba sa social media nga ang tawag post or publish? Kasali po yan. So once hinit yung publication button, pinress yung publication button kung naka-cellphone, pasok po tayo sa third element. Pero ang pinaka-important po, sa lahat ng mga sinabi kong elements, yung pang-4, ito po yung identifiability. Ano po ibig sabihin nito? Ibig po sabihin, dun sa pinablish na post na yan, maa-identify kung sino po ba yung pinapatunguhan, sino po ba yung sinisiraan, sino po ba yung dinidiscredit kapag binasa ng tao, pag binasa ng madlang people o pinanood ng madlang people yung content na ito. In this case po, ano nangyayari? Pinapakinggan ka nung kaaway mo. Ngayon ito, tingnan mo, no? Basahin mo yung post, tingnan mo kung ano yung nakalagay dyan. Kung kayang i-identify, no? Hindi man sinabi yung pangalan mo, hindi man sinabi yung full name mo, pero identifiable na ikaw yung tinutukoy niya. Sabihin natin, yung seatmate ko, yan ang sinabi. Kung nasa classroom man kayo, yung seatmate mo, nag-iisa ka lang na seatmate kasi nasa sulo kayo. Ngayon, that is identifiable. Pwedeng po pumasok na cyber libel case yan. Pero sabihin natin, hindi identifiable. Etong katrabaho ko na to, masama ang ugali at napakamaldita, ganun ang dialogue. Marami siyang katrabaho Baka 50 kayo dyan sa kumpanya. In that scenario, in that sense, wala pong cyber libel. Bakit? Kasi nga, hindi po identifiable kung sino yung pinapatunguhan. It can be anyone. Tamaan sa poll, in other words. Kung ikaw ay na-hurt o parang ikaw ay naka-feel, ikaw yung pinapatamaan, wala tayong magagawa. Hindi po yan libelous kasi hindi naman talaga nakadirekta sa'yo. Pero pag may sinabi yan na identifiable features na para sa'yo talaga, sabihin natin, nilagay dyan, hindi yung pangalan mo, pero sinabi din yung initials mo, yung edad mo, ano kulay ng kutis mo, and so on and so forth. Nakalagay talaga. Sufficiently identifiable ka, adequately identifiable ka. Nako, baka may kasong libel dyan. Pero kung patama lang naman talaga, hindi mo alam kung kanina pinatamaan, tinamaan ka lang. Nako, para sa akin, wala pa magiging cyber libel case yan. Hindi porket na-hurt tayo at alam naman natin na tayo pinapatamaan in this scenario. Kung carefully worded dyan at hindi ka naman talaga ma-identify, nako, na-hurt lang yung feeling mo pero wala po magiging cyber libel case. Ang suggestion ko, shrug it off, no? Okay lang yan, ganun talaga minsan. I-off mo na yung social media mo kasi hindi po talaga maganda. Nako, kasi kung minasabi mong masama yung kaaway mo, aba, di nagkaroon ka ng criminal case laban sa kanya. I'm just saying, wag po natin daanin sa social media ang lahat ng mga problema natin sa Pilipinas, problema natin sa mundo. Kasi hindi natin alam, napaka-dangerous po yung pag may nasabi tayong mali. Naka magsusunod-sunod po dyan, baka po next thing you know, mayroon ng warrant arrest laban sa atin. Yan lang naman po advice ko sa inyo. Let's avoid cases as much as possible. Peace.